Maligayang bati sa ating lahat. Ngayon ay matutuklasan natin ang isang maiksing presentasyon tungkol sa isang makasaysayang lungsod. Naghahanap ba kayo ng lugar na may pinagmamalaki at makasaysayang nakaraan? May malaking oportunidad? Tara na at bisitahin ang lungsod ng Marikina. Ang napakamakulay at mayamang lungsod ng Marikina City na mas nakilala sa kanilang husay sa paggawa ng mga sapatos at isa sa pinakamahalagang kasaysayan ng Pilipinas. Ang Marikina ay bilang pagkilala sa isang kapitang nagngangalang Felix Berenguer y Marikina na siyang namuno sa lungsod noong 1788 during the Spanish colonialism. Ang lugar na ito ay tinatag ng mga paring Jesuita na tinawag nila noong 1630 bilang Jose de la Peña. At isa sa nagtayo ng mga chapel ay isang batang paring nagngangalang Marikina. At sa kanya na rin naatasan ng pagbibinyag dahil sa kanyang kagandahang asal at dahil doon ibinigay na rin ang pangalan ng lugar. At bago pa man dumating ang mga Kastila, ay may isang maganda, matalino, mabait at magalang na binibining nagngangalang Mariakina. At dahil sa galing niya sa negosyo, siya ay yumaman at ang kanyang kayamanan ay kanyang ginugol sa kawanggawa. At noong 1787, ang bayan ay tinawag na Marikitna na kalaunan ay pinalitan ng Marikina. At noong 1901, si Commissioner de Tavera ay pinalitan ang letter Q ng letter K. Sa mga nagdaang dekada, ang Marikina ay dumaan sa isang makabuluhang pag-unlad mula sa pagiging tahimik at naging isang progresibo at modernong lungsod. Ang Marikina ay ipinapahalagahan ang mga mayayamang pamana nito sa pamamagitan ng mga makasaysayang pook, museo at mga kaganapang pangkultura. Tulad na lang ng makasaysayan at kahusayang industriya sa sapatos ng Marikina. Bukod dito, ang lungsod ay kilala sa masiglang mga pista tulad ng Reunion Festival, na nagpapakita ng iba't ibang transisyon at kultura mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing paalala sa mga residente at bisita ng mayamang kasaysayan at kultura ng Marikina. In 1942, Japanese Imperial forces occupied Marikina, which was liberated in 1945 by U.S. and Philippine Commonwealth Crown troops. The town suffered significant damage, including the destruction of large buildings and the loss of over 400 civilians. The Philippine Commonwealth Army's general headquarters was later rebuilt in Marikina. The shoemaking industry in Marikina began in 1887 with Don Laureno Capitan Moy Guevara, who studied and made patterns from worn-out British shoes. By the turn of the 20th century, Marikina emerged as a town of shoemakers, with natives developing a work ethic that prepared them for heavy industries in the 1950s. The shoemaking industry earned the town the moniker Shoe Capital of the Philippines. Noong Desyembre 8, 1996, ang munisipalidad ng Marikina ay naging isang lungsod at mabilis na nabago bilang isang highly urbanized. Ang Marikina ay first-class city sa bisa ng Republic Act No. 8223, ang araw ng Feast of Immaculate Conception na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Kilala ang Marikina bilang the shoe capital of the Philippines at noong taong 1860 ang dating arsenal sa panahon ng Espanyol ay ginawang shoe museum noong taong 2001. At sa museo na ito, makikita ninyo ang mga sapatos na isinusuot mga Pilipino sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga tradisyonal na sapatos na gawa sa balat ng kalabaw hanggang sa mga modernong disenyo. Sa museo ring ito makikita ang mga tanyag ng mga sapin sa paanan at suot ng mga kilalang tao.